Good evening, world! Kain tayo! Ay, Kain langaw. tayo. Langaw yan, ano yan? Hindi. Lamok. Ang dami nitong japchae na to. Kaya nga naglagay ako kasi alam ko sasabihin mo. Oo, ang dami nito. Bumili kami doon guys, maliit na lagyan, pero ang dami pala. Oo. Ano ito? Ano ito? Kasi ayoko magkanin sa gabi. Kaya ito, kalahati lang. Carbohydrates pa rin yan, pero at least Pero miski at least hindi kanin. hindi mabigat. Hindi kanin. Ayoko ng kanin, ibig sabihin. Saan ako nakakawak ng Na? parang oily? Ayan. Kasi ako guys, nagluto ako ng, bumili kami kanina isda. Bisugo. Bisugo. Nga pa isang napi. Please. So, Tissue, I mean. nagpaksiw na may talong. Maraming luya, bawang, sibuyas, sili. Gustong gusto ko kumain, kaya lang kanin ayoko. Nga nakokontrol ko yun. Salamat guys sa pagsama sa amin. Oo, thank you ah. Pupunta first time sa Robinsons. Nakapunta akong Robinsons sa Rojas. Ito pala ang ang oily. Kasi inano ko dyan sa itlog mo. Kasi nagpaluto siya guys ng itlog. Na ano pala kanina na ano siya. Na-touch niya yung itlog. Yan. Punta kami sa Robinsons. Nakapunta na ako Robinsons guys. Pero sa Rojas noon pa, 2015. Bago ang Robinsons doon noon. Ang laki. Pero dito sa may MacArthur, ang liit. Ang liit. Angeles. Sa Robinson may- Angeles. Angeles. Maliit siya pero ang grocery store niya okay. Pati presyo okay. Reds. Ito oh. Itlog. Hindi ako makapag-itlog kanina. Ano yan? Hindi naman lang. Ano yan? Parang may Ayan. lumilipad. Imimix natin ngayon to. Ayan. Kain tayo guys. Japchae. Nag-pray na kami. Japchae with egg. Patikin mo kung ano nasa. Mm. Puntahan ng isda. Sarap yung lasa. Ha? Okay. Sarap. Parang masyado lang malambot ang noodles, pero masarap ang lasa. Dapat niya makunat-kunat. Makulit-kulit ka rin naman. Ganun ang Oriental. Ang Korean. Korean. Ito sarap, hindi ko na lang sabihin guys ha. Magano oh. Selos siya. Selos. Hindi. Ayoko nga eh. Kung gusto ko, di sana kanin ang kinain ko. At saka walang mga kainan doon guys. Walang nagtanong kami kung nasaan ang food court. Tinuro kami sa taas, pumunta kami doon. Pero yung sabi ng babae, wala naman doon, maliit lang, wala naman. Parang mga dalawang, parang lang, yung parang kiosk lang, hindi siya food court talaga. Let's eat, friends! Ito, oh. Ayan. Yun lang kakanin ko, oh. Ayan. Kaya nag-end up kami Jollibee. Okay? Let's eat. Nag-pray na kami. Ay. So guys, update. Kanina, pinadala na namin dun sa yung president ng church, si Malvin, at saka yung asawa niya, si Anisha, yung pera, bank to bank. Para Makuha kagad. makuha agad. Kasi si Ramon sana magdadrive pa siya. Ang layo guys, magmumotor siya. Si Kawawa Ramon, naman. Jerry. Kasi Jerry, pupunta siya. Sa oras mahigit. Pabalik na naman sa kanila. Kawawa naman. Layo. Kaya, binank to bank na lang namin. Sa app lang, sa online banking. Tapos, pumunta sila agad-agad. Ito? Kinuha ka agad nila yung pera. Tapos, Tapos pumunta na kaagad sa sa hardware. Binili na yung kailangan. Tsaka parang, Tapos ibinigay nila, pinakita sa amin. Ando na lahat ng kailangan. ano na yung resibo pala? Nakamura sila ng konti kasi parang warehouse price. Mas mura doon siya sa first estimate.
Kasi ang estimate yata na ang pinuntahan nilang store yun, iba yun. Kaya may nagturo sa kanila na mas mura na bilihan, parang warehouse price, doon sila bumili. Nanak ako. Huh? Misi. Huwag mo ilulun. Teka na. Babatukan kitang ganun para lumabas. Baka gusto mo na ako batukan. Nakabili na sila, guys. Kailan nila i-start? Bukas. Bukas o Lunes? Lunes pa. Lunes yan. So kami nagtatanong, bakit hindi na lang silang gumawa, mga tao doon? Bakit may ano pa? May labor. Eh, kung they know how, sana. Eh, kailangan welder, guys. Welder, so... Kailangan pag welder ka, marunong ka mag-welding, tapos meron kang gamit. Kailangan may welding machine. Pero mura na yung labor, guys. Kasi parang diniscount na rin nila kasi nga simbahan ang gagawin nila. No? Mm. Pero dagdag na. Hmm? Nagdagdag ng 1,000. Kasi may pinadagdag Dahil ng kasi may trabaho. pinagdagdag ako yung tubong dapat hollow block. Yung bang parang meron sa gilid na pader. Pang gawing upuan. At the same time, hindi, para makulong siya, tapos at the same time, mauupuan pa ng tao. Ngayon, sabi ng yung gagawa, kahapon, nung nandun kami, Wednesday, kung hollow block, matrabaho. Tama nga naman. Maghuhukay, magbabaon ng hollow block, tapos semento. Matrabaho. Yung perimeter, yung gilid. Mas matagal. Ngayon, isinadjust, yun na lang tubular. Tubo na di 4 inches ang diameter. Dalawang tubong gano'n magkadikit. Yan, ganyan. Yan. Mas matibay pa. Mas matibay pa. Tapos, pag inupuan mo, hindi, kasi pagka yung hollow blocks, ilang inches yun? Mga 4-5 inches yung hollow block. Parang kumbaga, hindi masasapo yung pit mo. Eh kung yung tubular nga, ganyan, dalawa, at least nakasapo yung pit mo, di ba? Para daw menos sa trabaho. Para kumbaga mabilis. Paalis na kami nun eh. Naalala lang ni Ramon. Talagyan natin kuya ng ng hollow blocks, ganito, ganito, tsaka ni Jerry. Oo nga, tara balik tayo. Paalis na rin sana yung nag-estimate. Hinabol pa namin. Yun nga sinadjust namin na gano'n. Ngayon sabi niya, yun nga, tubo na lang. Ayun. Kaya nagdagdag, doon sa labor para doon, nagdagdag ng 1,000. Bali 9,000 sila. 4 na tao yun, guys. Oo, 4 na tao yun. 9,000 for 3 days. Ano, nasarapan ka? Ha? Ang sarap. Okay yung lasa niya. Kahit yung kanyang fish cake. Bumili rin kami ng fish cake na nasa stick. Pero pinalis na namin sa stick. Pinalagay namin sa cup. Tapos nilagay na yung sauce. Ang sarap. Medyo may anghang manamis-namis. Kaya parang na-soak din siya sa sauce niya. Sarap. May bite. Magkano pala yun? Parang 100. Magkano? Hindi mo ba matandaan? No. Ito parang 110 lang yata to eh. Yeah. No? Mm-hmm. Marami.
Thank you, Lord. Alam niyo naman, Mm. Ano ba yan? Ano? isa sa hilig ko to, yung noodles. Kahit anong noodles. Mm. Mga bata, ganun din guys. Pero spaghetti, ang gusto ko spaghetti yung kinakain, yun lang luto niya. Hindi siya guys nang bobola. Totoo yan. Hindi. Simple na naman spaghetti ko. Magluto nga tayo ng ano? Pancit Canton. Ako magluluto. Ikaw magluto. Hindi ako marunong. Never pa ako nagluto na. Paano Tama. marunong ako? Kaya na. Hindi Meron tayo ta- pwede aalis sa bukas. No. Meron tayong atay, balon-balunan, Mm. saka may wings. Yung chicken, wings, puputulin natin mga ganyan kalalaki. Kahit maliit pa dyan. Mm. Diyan nakaraos na kami guys. Hindi ako magluluto. Dating namin kanina sa bahay, siya nagpa-car wash. Diyan lang sa harap ng gate. Tapos ikwento mo anong nangyari sa'yo kasi matagal pa. Pinapabalik ko siyang 6:30 ng hapon. Natinanong ko, na ako mga gano'ng katagal? Mga 1 oras at kalahati, sabi sa akin. Ha? O, sige ako, babalik na lang ako. Eh, alam ko dun sa gate ng ano, ng Metro Gate, may mga tricycle doon. Sa labas ng gate. Sa labas ng gate, oo. Kaya ako, papahatid ako dito sa bahay. Babalik na lang ako. Para hindi siya maglalakad. Eh, di nakatayo ako. Nakita ako nung kakilala kong ano. Magkakilala na kami lang, magbabatean kami na security guard Ng Metro Gate. ng Metro Gate. Ngayon, sabi ka, oh, sir, sabi ng gano'n, ginagawa mo dyan? Kako, ano nagpakarwas ako, ganito, gano'n, ganito, mamaya pa kako. Mainit pa. Eh, mamaya na lang kako, babalik ako, sabi ko. Kako, di ba may tricycle dito na ano, naghahatid sa loob? Meron, sabi niyang gano'n. Bakit? Uwi muna ako, sabi ko, tapos babalik na lang ako mamaya. Nagtatricycle na lang ako. Kasama ko kako si Jerlyn para siya magmaneho ng SUV pa uwi. Naka-tricycle ako. Pag pinick up. Pagka pinikap namin. Dito na sa ano, sa electric bike. Kasi nandun yung service nila. Yun, sinakay ako. Meron silang e-bike. Binagamit nilang pan-ronda. E-bike ba yun? Kasi Talaga na. nakikita ko lang na ronda yung ano, yung tricycle. No, May- e-bike. May e-bike, may tricycle. So, Yan. sumakay ka. Sinakay ako, inatid ako dito. Tapos pagka 6:30, pumunta kami. Sumakay kami kay Macho. Ginamit namin si Macho. Sinakay ko siya. Tapos pagdating sa car wash, minaneho niya pa uwi. Yan lang sa labas lang ng gate. Paglabas mo ng gate, andyan na kagad. Miski sa ampa naman yun, miski naman sa ampa yun. Kayang-kaya naman yung maneho. Sanay sa ano to Sanay kasi sa freeway. Hindi kasi guys, isipin nyo naman nung nagtatrabaho pa ako guys. Lake Elsinore to Ontario is 39 miles. Mga 1 oras pag walang traffic. Pag Kung may, talagang holiday, yung ganun holiday, linggo, hindi naman ako na nagtatrabaho na the last many years, hindi ako nagtatrabaho ng weekend. So, hindi ko na na-feel yung weekend na walang traffic. Pero pag na-feel ko lang, for example, holiday, tapos nagtrabaho kong holiday, walang tao sa ayun, 40-45 minutes ko ha. Pero otherwise, on a normal day, 1 hour, 1 hour 15, pag na may nangyari itong malaking aksidente or something, nako, abutin kang 1 oras kalahati, 1 hour, 40 minutes. Kaya, isipin nyo yung papunta ko pa lang, sabi mo ng 1 hour and a half, 1 hour and a half. Pag uwi ko sa gabi, wala nang traffic,
1 hour. Pag meron lang construction naman, ayun, pag may detour, ayun, abutin ka pa rin ng 1 oras at kalahati. Otherwise, 50 minutes, ganun. So, isipin mo yan, 2 hours to 2 hours. Palit 2 hours and a half. Pag minalas ka, 3 hours a day ang drive mo. Back and forth. Back and forth na yun. Kaya sanay siyang magmaneho. Kaya sanay akong matagalang magmaneho. Kaya siya minsan pag mahaba ang drive, na ano siya yung parang nagiging ano siya, nabuburyo siya. Ako hindi daw kasi sanay ako na matagal, na drive na matagal. Las Kasi Vegas. malayo ang ano ko malayo ang trabaho ko. Las Vegas, mula dun sa amin, mga 5 oras. Las Vegas. O yan, siya mamaneho, pinagmamaneho. Tapos bago pa ako nag-Ontario Kaiser, Fontana Kaiser ako, mas malayo pa ng Dihamak yun. Mas malapit yun ang Ontario, kaya yun, from 2000 to 2011, doon ako nagtrabaho sa Fontana na Kaiser. Mas malayo pa yun ang drive mo. Minimum yun, 1 hour and a half, minimum. Kaya sanay siyang magmaneho. Pero sa Pilipinas, hindi ako sanay, guys. Dahil kasi iba ang maneho dito. Ngayon na nga lang ako, first time nga ako nag-drive. Pumunta kami sa Tarlac eh. Sabi nga nila Myrin, yung mga dating umuwi dito na nagmamaneho rin doon eh. Ay naku ate, buti ka pa magmaneho na dyan. Wala akong choice ito. Pag uwi ko anya, magmamaneho na rin ako, sabing gano'n. Kasi ang pagmamaneho, friends, no exemption. Okay? Marami siyang kaibigan, marami kong kakilala, yung mga asa-asawa ng mga kumpare ko, kaibigan ko. Hindi nag-freeway kasi nag-aral magmaneho, tinuruan ng mga asa-asawa, side street. Kaya ang nangyari, ang maneho nila puro side streets. Pagka freeway na, hindi ako nag-freeway. Oh. Pero madali ang freeway, di ba guys? Ito, nung tinuturuan ko, sige, side street, syempre. Oh. Ayun, marunong na. Oh. Pwede ka nang kumuha ng lisensya niyan. Oh, sige. Schedule na natin. Ano ka na, mag-actual test ka na. Okay, actual test driving. Punta kami sa DMV, Department of Motor Vehicle. Exam siya, yung actual. Pasado. Di sige, kako. Bago na yung kotse nun, ano? No. Hindi pa. Kotse ni Porsche yung ginamit ko. Kotse ni Porsche pala. Okay, sabi ko, sige na, maneho na. Kasi wala pa akong kotse that time. Pauwi na kami. Nasa side street kami ganyan. May freeway entrance. Kaya kako, nakita mo, yung freeway na yan, yung entrance, pasok mo, kanan mo, ha? Sabi ko sa akin, langga, sabi ko gano'n, freeway to. Pasok mo, sabi ko gano'n. Kaya ako mas madaling magmaneho sa freeway kaysa sa side streets. Sabi ko. Ngayon, pasok siya. No choice eh. Pasok ngayon siya. Di maneho. Kaya ako, mas tandaan mo, mas madaling magmaneho sa freeway. Yung, katulad niya, NLEX, kaysa sa side streets. Sa side streets, kako, marami kang ino-observe. Ino-observe mo ang pedestrian, traffic, stoplight, ino-observe mo yung mga katabi mo na mga, ang likot ng mata mo, lahat, ino-observe mo. Samantalang ka ako sa freeway, tingin ka lang sa rear view mirror mo, side view mirror mo, tapos focus ka na sa forward. Yan, driving. Tapos tingin ka lang na ganyan, side mirror, balik ulit doon. Yun lang kako, ang anon mo lang kako, ang i-observe mo lang, yung nasa harapan mo. Pagka sa freeway, wag ka magpa-follow ng too close katulad sa side streets. Dahil kasi pare-pareho mabilis ang takbo nyo. Kaya sabi ko sa kanya, mas madali magmaneho rito. Di maneho siya. Oo nga, ano? Nakita, diretso lang eh. Kako, ang speed limit, 60 pa nun eh, no? 60 pa nun. 60. 55. 55, tapos pwede ka mag-60. Sige kako, mag-60 ka, kako, 60. Yun, takbo siya, 60. Freeway, nga, mas madali nga magmaneho rito. Nakita mo, kako? Wala kang ino-observe ng mga pedestrian, traffic light, wala kang ino-observe ang mga crossing na sasakyan, mga oncoming cars.
wala kang i-observe. Sa side street ka ako, marami kang i-observe. Oo nga, sabi niya, madali. Oh, kita mo na. Oh. Ayun, kinabukasan no, pagpasok niya sa trabaho, naka-freeway na siya. Di ba? Kaya, no exemption. Dapat, hindi yung, ayoko magmaneho sa freeway. Natatakot ako. Ang daming ganyan. Ang mga kasama niya. Sa Amerika. Hindi, ikaw nasa iyo na. Ang mga kasama niya, may mga kasama rin siya na hindi nag-freeway. Ako, mga asawa ng mga kaibigan ko rin. Marami rin akong mga asawa nila na hindi nag-freeway, hindi sanay. Kasi hindi sila tinuruan ng mga asawa nila. Yun. Ang dapat, kasama yon sa pagmamaneho. Dapat turuan mo. Tulad nga sabi ko sa kanya, nakita mo yung freeway, pasok mo. Ha? Freeway to, pasok mo. No choice siya. Kita mo, mas madali ka akong pinaliwanag ko, mas madali ka akong magmaneho sa freeway. Ayun. Hindi, I think kasi ang naninervyo sila sa speed sa freeway. Kasi nagsi-75 miles per hour. Pero sa side street, 25 lang or 40. Diba? So, parang doble ang speed. Kaya parang doon sila naninervyos na mas mabilis. But actually, it's easier kasi nga walang oncoming traffic, walang tumatawid, dire-diretso ka lang. Walang stoplight. Kaya dapat sa pagmamaneho talaga, no exemption. Walang kanal. Lahat yung pag-aaralan mo. Walang kanal. Ay, may kanal na pala yung ganon. Diba? Pag-aaralan mo lahat namin, gagawin mo lahat. Ibig sabihin, hindi yung may exemption. Mainit pa, buksan mo. Kanin mo. Ano ba? Kumain ka kanin. Busog na ako. Thank you. Ayun, may exemption yung iba. Kaya ayun, gano'n. Kahit yung mga bata, ganun din. Nag-freeway din kaagad. Kaya sabi ni, yun, yung mga anak ko, tinuruan ko yun, pareho yun. Nung marunong na, sige, pasok mo sa freeway. Go inside the freeway. Go in the freeway. Yun. Pinaliwanag ko muna ako. It's much easier to drive in the freeway than the side street. Ayun. Oh yeah. Di-relax. Kaya pagkakuha ng lisensya, freeway na kaagad. Pero dati kahit na nagda-drive na ako, parang hindi ko drive yung papunta sa LA. Papunta sa airport, LAX, kasi busy. Kung magagit-gitan din dun eh. Pero nung may time na umuwi siya ng Pilipinas, na ako ang maghahatid, walang problema, pwede siyang mag-drive papunta sa airport. Pero pauwi ako na, tapos, kailan ba yun? Yun yung tatlo kayo ni Angel pala ng JR, umuwi kayo, maliit pa sila. May patay yata yun eh. Ano ba yung inuwi yung tatlo kayo? Ako, meron akong per diem job na bago lang ako, kaya hindi ako maka-request ng off. Sa Kaysa, pwede ako mag-off. Kaya lang, na timing naman na may per diem job ako once a month, twice a month. Hindi po pwede. Napaka-stricto nila. Hindi ako maka-off. Hinatid, papunta siya, nag-drive. Tapos pauwi ako lang mag-isa. May bagyo pa that time. Nalala mo? Pero nag-drive ako mula sa LAX. Pauwi. Pahapon na. Kaya medyo may dilim na. Pero okay lang, nakarating naman ako sa bahay. Gano'n lang kasi naman Tapos pagbalik nila, ako na naman ang subundo sila. Kaya mula noon, may dadating, na ako. Balik-balik na ako ng LAX. Kaya sabi ko sa kanya, tsaka yung sinabi ko, nung bago siyang natututo, huwag kang matakot maligaw. As long as you have money to put gas, don't be afraid to get lost. Dati nung unang panahon, guys, wala namang Waze, walang GPS, walang Google Maps, kung ano-ano pa. Direction pa lang nun. Tutawag ka pa sa pupuntahan mo. Paano ba papunta sa inyo? Ganito, ganyan, freeway, sulat mo. Hanggang nagkaroon ng MapQuest, yung i-fit in mo sa computer ang address na pupuntahan mo. Tapos either i-print mo yung papel or isusulat mo. Yung freeway ganito, ganyan-ganyan. Ako, hirap no. Tapos may dalawa akong bata na kasama, maliit.
pagka nag-U-turn ako, kahit hindi ako naligaw, basta na-feel nila na nag-U-turn kami gano'n, nakikita na nag-U-turn kami, sabi ni Chris, Oh, we got lost. are we lost again? Kasi lagi ako naliligaw. Lagi ako naliligaw. Are we lost again? Sabi niya. Basta nag-U-turn. Yun ang tatandaan yung mga bago Ayaw nagmamaneho. mo kailangan mag-isip. Huwag kayong matakot, huwag kayong Baby langaw. matakot sa sa pagkain ligaw. Don't panic. Dahil kasi, yung pag nagpanic ka, wala na, out of, focus. Oh. Basta alam mong may pera ka, pagka nakita mo yung gas mo, konti na lang, magkarga ka ng gas, ligaw ka ulit, sige, takbo! Nakita mo yung gas mo, mababa na sa, nandun na sa, sa, yung gauge niya. Karga ka ng gas, sige ulit, takbo ka ulit, huwag ka matakot pagka may pera kang dala. Kasi meron kang panggas, meaning may panggas ka. Kaya, drive lang. Don't panic. Kasi yun ang out of focus ko sa driving, makakakos pa ng accident yun dahil kasi wala ka na sa focus. Huwag kayong matakot pagka naligaw kayo. Kasi makikita nyo, makakabalik at makakabalik kayo. Sino yan nga? Hindi na nakalabas. Baka sa phone mo lang. Yeah. Maybe sa akin. Ayun. Kaya miss kayo mga bata. Nung matuto na, sige, pasok sa freeway. Pasok sa freeway, pasok sila. Ayun. Kanya parang baliwala. Kasi ang mahirap nun, yung hindi ka tinuruan ng nagturo sa'yo, ng asawa mo, na yun, na tinuruan ka magmaneho, fine. Kinuha ka ng lisensya, good. You have the license. Pero yung freeway, yun ang number 1 na kailangan. Or tinuruan man, pero nung mag-isa na, ayaw na. Kasi may mga friend naman ako marunong sa freeway, pero pag may pupuntahan, they'd rather not, they don't like to go sa freeway. Kahit na marunong sila, mas komportable sila sa side street. Sabi ko, mas mahirap pa nga ang side street. Ngayon. Ako, ang dami ko pang gagawin. Hindi pa rin namin naumpisa yung Christmas light. Ayan pa yung mga yung gamit ko. Busy kasi like bukas guys, aalis naman kami. Bukas nga pala, punta kami sa sa nanay sa May Kawayan. Doon ba siya pinilibing sa May Kawayan? Ha? Hindi, before May Eh, Kawayan. dahil kasi nung namatay siya, nasa Caloocan pa sila nun sila, Ate Seda, di ba? Hindi, parting doon pa further, papunta pa doon sa, Okay. Kita-kita tayo bukas, guys. Ano pangalan? Ano bang yun? Eternal Garden yata. Eternal Garden. Doon naman ang father niya, nasa California naman, doon naman namatay. So si Portia, siya naman ang siya nagpunta pumunta doon sa lolo niya. Let me see. Excuse me guys. Si Portia ang pumunta, nagdala ng bulaklak doon sa lolo niya. Kapatid ni Percy. Padala siya ng picture dito. Bukas naman mga kasama namin si Ate Sed, ang ate niya. Tapos mga pamangkin, mga kapatid ni Portia. At kung sino pa mga sasama. Kasi nandun ang nanay at tatay sa California. Noon. Nung magkasakit ang tatay, nandun sila. Ayun, kaya doon na namatay. Kinuha ko ng 2 lupa. Sa Forest Lawn. Sa cemetery. Cemetery, dalawang lupa. Sa West Covina ba? Na ba part yun? Covina. Covina. Forest Lawn, Covina. So, yun, para ako sa tatay, yun, tsaka sa nanay. So, nung mamatay ang tatay, nandun na siya, Forest Lawn. Ang nanay, okay pa. Hanggang sa, siguro, may feeling na rin. Yung sinasabi na nagkakaroon ng feeling din yung mga namamatay, di ba? Sabi sa boy,
uwi mo na ako sa Pilipinas. Kako, bakit na? Sabi ko gano'n. Gusto ko doon ako mamatay. O kako, bakit? Andyan ang tatay. Kako, kaya nga dalawang lote binili ko. Sabi ko gano'n. Para ako nandyan na kayo, magkasama na kayo dyan. Ay, hindi boy, gusto ko sa Pilipinas. Kasi tingnan mo, kung dito ako mamamatay, marami akong mga apo na hindi ako makikita. May anak pa siya. Ay, hindi anak. Kuya Pet. Apo pala. Kuya Pet, tapos yung mga anak apo. pala, oo. Oo. Anak Mga at apo, apo. mga apo ko, hindi ako makikita. Kasi mahal din yung mga apo nun eh. Ngayon, samantalang kung doon ako mamamatay, kayo na nandito, yung kapatid ko sa Chicago, kami, ibig sabihin, ilan lang kami na pwedeng makakauwi. May means para makauwi. Kasi nga naman, kung dito, yung mga apo niya, wala namang mga visa yan, paano makakapunta nga naman dito? Tama nga kako. Makakapunta sa Or California. makakapunta sa California. Tama nga kako, no? O sige kako, ayun. December yun. Umuwi kaming lahat. Umuwi kaming Hinatid lahat. namin. Pati si Portia umuwi. Hinatid namin doon. Tapos balik kami dito, January, no? Early December tayo umuwi. Balik tayo January. Bumalik tayo ng first week of January. About 2 weeks later, namatay siya. Pero okay siya nang umalis ng Amerika. Ang umalis kami roon, okay rin siya. Okay siya. Tapos ang bait ng nanay, hindi nagpahirap, hindi nagkasakit, hindi naging bedridden, no. Nakakalakad siya. Pumunta pa siya ng banyo sa imihi. Oo, ngayon, nung nakahiga siya roon, natutulog, tapos iihiraw siya, di pumunta sa banyo, bumalik, higa ulit. Yun, hanggang sa hindi na gumising. Hindi na gumising. Parang ang gusto ko gano'n ako kung mamatay ako na yung natulog ka lang. Ikaw ang ganyan. Hindi kung panahon mo na ba? Na yung matutulog. Huwag ka muna ganyan. Sabihin mo sa Lord. Lord, please, give us long life to live with good health and strength. Amen. Kaya sabi namin, kakong bait ng nanay, hindi nagpahirap. Hindi nagpahirap. Hindi nagkasakit na nahiga, hindi siya bedridden, na-hospital. no. Bedridden. Kumbaga umuwi siya, bakasyon. Mm. Pero sabi niya, bakasyon, sabi niya, ayoko nang bumalik sa, sa Oo. Amerika. Doon na lang ako sa Pilipinas. Dito na lang daw siya sa Pilipinas. So, Disyembre yun. Kaming lahat, umuwi kami. Kaya pumayag na nga ako umuwi, pumayag na iuwi siya dito. Yun. Oo. Dahil nga tama yung paliwanag nga naman niya. Doon nga naman makikita siya ng mga apo niya. Tapos kami pwedeng umuwi na which is gano'n naman ang nangyari. Umuwi nga kami. Mamatay din siya. Oh. Bumalik kami ng January, siya naiwan na. Bumalik kami first week of January. Couple weeks later, namatay na siya. Kaya hindi ka na nakasama nun eh, no? Hindi na, Dahil kasi sa trabaho. sagad ko na yung bakasyon ko. Trabaho. Kaya hindi na ako nakakaano. Kaya kami na lang, mga kapatid ko, Hindi Portia. sila, kumbaga, kababalik pa lang namin, magdadalawang linggo pa lang, bumalik na naman siya ng Pilipinas kasi namatay na si nanay. Pero wala siya sa ospital, hindi siya na ospital. Kumbaga, Hindi she was nagpahirap. okay. Hindi nagpahirap. Pero she was taon ba siya, 85? 87, di ba? 87, parang ganun. Hmm. Kaya, kumbaga, wala siya, hindi Kaya sabi siya ko, nahirapan, yung mga anak niya, apo niya, Siya hindi nahirapan. Hindi siya nahirapan sa sarili niya at hindi rin niya pinahirapan yung mga iniwan niya. Mm-mm. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Ayun. Kaya bukas, pupuntahan Bibisitahin natin. Grabe yun nanay nun. Very may sense of humor. Nakakatuwa. Parang ako? Nakakatuwa yung nanay. Lagi akong, pag naalala ko, natatawa ko. Ang bahay, guys, may alarm. Yung doon sa California, may alarm. So, merong alarm sa labas, sa mga pinto, mga bintana, pati rin motion. Yung motion, hindi na off that night. Kasi dati, nung dalawa lang kami, wala pa akong mga anak. Pati motion sa downstairs, naka-on yun. So, kumbaga, kasi na-off naman namin bago kami bumaba. Ang problema ngayon, bumisita siya sa amin, galing siya ng Chicago kasi pag gano'n-gano'n na Gusto siya. kapatid ko. Pilipinas, Chicago, pag malamig sa Chicago, punta siya California.
Or punta siya ng Pilipinas. Ganon siya, Chicago, Pilipinas, California. Ngayon, pumunta siya sa amin, hindi namin napatay ang sensor. Eh, maaga pala siya gumigising. Bumaba na siya, doon na-sense ng alarm, nag-alarm ngayon. Eh, di takbo ngayon kami, in-off namin yung alarm. Sabi niya, ano, pero alam niyang may alarm. Nagulat siya kasi nga na-on, kasi nga hindi namin Nag-on. napatay, nag-on yung alarm, ang ingay. Sabi niya, ano ba yan, boy? Hindi pala, matagal na pala siya doon, sa ilang linggo na siya sa bahay. Tapos, may time na hindi nga, kasi nga pinapatay na namin yung motion sa loob kasi maaga siyang gumigising. Eh, may time hindi napatay. Naturog na kami, hindi napatay yung motion. Nakalimutan. Eto na yun, bumaba siya ngayon ng maga pa. Magang-maga. Magang-maga. Nag-alarm ngayon. Tapos, enough na namin. Tapos, sabi niya, ano ba yan, boy? Magdadalawang buwan na ako sa bahay mo. Yung alarm niyo, hindi pa rin ako kilala. Tawa kami na tawa. Pero alam niya na siyempre, pero patawa siya magsalita na, ano ba yan? Magdadalawang buwan na ako dito, hindi pa rin ako kilala ng alarm niyo. Nakatawa sa nanay. Patawa siya. Hindi ba yun din nga nung papanik-panaog, panik-panaog, siyempre, Kasi two stories ang bahay. Oo. Kaya nga kami, hindi naman pagawa Hindi na kami nag-two stories kasi may edad na tayo, mahirap ang hagdan. Kaya wala kaming hagdan. Puro two stories ang bahay namin dun eh. Papanik kami minsan. Halika na, Nay, panik na tayo. Sa gabi yung matutulog na. Papanik na kami ng tatlo. Dili ka na. Sabay-sabay kami ng tatlo. Ano ba, boy? Sabing ganun. Paano? Teka. Sabi niya, Boy, bakit nagpagawa kayo ng bahay? Walang elevator. kasi daw, mahirap daw pumanik. Katawa ito nanay. Grabe sense of humor. Tapos minsan pa guys, nagluluto siya umaga. Dati kasi mga mga pamangkin niya sila Portia, wala pang asawa that time. Si Chona may asawa na pero walang anak that time. Si Sel wala pa ring anak. So, pagka weekend, minsan, nasa bahay sila. Nagkikita-kita kami, nag-overnight sila doon. Kasi lalo pa nung nandun ang lola nila. So, minsan nagluluto siya. Hindi, kwentuhan. Nilapitan ba naman niya sa stove? Boy, happy ka? Satisfied ka kagabi? Bago pala kami mag-asawa. Sabi niya, satisfied ka ba kagabi? Ang liit ng nanay, pagkausap mo siya, gaganon ka sa kanya kasi ang liit niya talaga. Ay, naku. Katawa si nanay. May you rest in peace, nay. Pero ang nanay, naabutan pa yun ni Angel. Pero si JR nasa tiyan ko pa. Baby pa si Angel, si Chris. Pero si JR nasa tiyan ko pa. Ginanon pa ng nanay ng tiyan ko noon. Girly tawag niya sa akin. Girly. Pagkatapos ito, huwag ka ng mga anak ha, para hindi ka mahirapan. Para dalawa lang ang anak nyo, para hindi kayo mahirapan ha. Sabi. Kaya yun, dalawa lang anak namin. Kaya si JR, pag mapagkwentuhan namin yon na tukol doon, na ginano ng nanay ang tiyan ko, sabi ni JR, nung bata pa si JR, so she knows that I'm already in your tummy? Sabi ko, yeah, she knows that she has 2 grandchildren from dad with me. Sabi ko gano'n, she knows. Kuya, she knows. But because nakita niya kasi picture ni Chris na hawak-hawak na nanay. But she held Chris in her arms. But she knows. Kumbaga natuwa siya na kahit na wala pa siya, hindi pa siya sinilang, na alam daw ng lola niya na nasa tiyan ko na siya. Si JR. Kaya yun, pumunta kami bukas. Kayo rin siguro guys, tapos na rin kayo, nabisita niyo ng mga mahal niyo sa buhay. Kami, we believe in second coming. Kahit hindi kami pareho ng religion. So, meron kaming hope na when Jesus comes again, sa second coming, na ang mga ating mga mahal sa buhay na nauna na sa atin, we will see them again. Magkakasama-sama. Wala na silang sakit. Kung namatay man sila sa sakit, wala silang pain, wala silang diferensya. Kumbaga, tawag, whole. Kumbaga, whole. Buo.
kung na ano man sila Na aksidente, let's say. Namatay sa aksidente. namatay o naputulan. Pero pagdating daw ng Diyos, lahat kayo, you're healed. As a whole. As whole ka na whole. Wala kang diferensya, wala kang sakit, walang naputol, walang nasugat, walang naagnas, yung gano'n. Gano'n we believe in that. So, yung may hope ka. Pero siyempre, tao tayo, pag may namatay, masakit, di ba? Mhm. Masakit dahil yung iniwan ka, yung ikaw na naiwan, masakit yun. Pero actually, Pero tao lang tayo. para sa kanila, lalo na yung mga may sakit na nakakaranas ng mga karamdaman, in a way, Nakarest na sila. Wala nang no more pain, no more suffering. Oo, Yung ganon. nakarest na. At saka pati yung mga naiwan, ganun din. Makakarest na rin. Makakarest na rin. Kaya lang sometimes it's hard to let go, di ba? It's hard to let go, pero lalo pa kung may sakit, para bang at least nakapahinga na, no? Nakapahinga na. O sige guys, Kita pala yung ano ko, palikpik. style ng damit niya parang baliktad. Hindi, parang may palikpik, no? Ito, ano yan eh, yung kasi pinagsamang ganun tsaka tinahi, ayan, no? Ayan, no? Parang ano. Stylish. Ano ka? Ayan, no? Parang pinagtinahi itong kulay, Blue, light blue. light blue, tsaka Pink. itong pink, ayan. Parang pinagtahin gano'n, no? Parang gawa-gawa lang ito eh. Oo. Pwede ko itong gawin eh. Ayan, no? Pinagtahin gano'n. Tapos ito, sinara naman to, pinagganon din. Sinarang gano'n, no? Kaya rin, tahi rin yan, no? Oh. Ano Ay, ito eh? ano to eh? Ano ko eh, alam nyo naman, style, passionista. Hindi, bigay lang ng anak ko yan. Ayan o, tingnan mo yan. Alam niyo yung guys, ang brand na Comme des Garçons? Ang mahal-mahal, pero sabi ko, ano ba yan? Bakit ang mahal-mahal yan eh? Pwede ko siguro tahiin yan. Dalawang t-shirt, puputulin mo gano'n. Tapos yung isang kulay, pag gaganunin mo, tatahin mo dito. O di, may dalawa Tapos kang ito, t-shirt. isasara mo naman gano'n dito. Oh. Parang dahil sa pangalan, no? Comme de Comme des Garçons. Garçon. Meron din siya sapatos na Sapatos. gano'n. Oo. Yung may heart. Oh my gosh. Yung may hidden heart. Yan. Ay, naku, Oh, galing lang naman kay sa anak ko. mga style nila. Kaya nakita mo, hanggang Walmart lang ako target. Nakakapag-style din ako kahit na matanda na, di ba? No? Kasi bagay sa kanya dahil kasi siya okay siya sa mga ganyan. Pero ako, pwede lang ako ng kahit na ano. Binobola mo naman. May nagtanong nga, ate, saan mo binili yung ano mo, yung mga pambahay mo? Ito sa Walmart. Iba-ibang kulay. Kanina, may nakita ako magandang doon sa Robinsons. Mayroong parang tindahan ng damit. Parang mga galing Thailand na mga damit. Mura lang. Tapos mayroong mga pambahay na mga ganyan. Ako! Wala size. Small. Wala Ano size. ba yan? Sabi niya, ma'am, ganyan na lang, wala na. Wala yung extra large. Wala yung large. Tapos, naganap Ma'am, siya. yun na lang, wala na. Tapos naganap siya, wala na bang ibang yung ibang design na ganito? Huwag ibang basta. Ma'am, kung ano yung nandyan, yan na lang. Tapos guys, small lang. Ano yung papasok doon sa small? Unfair, no? Kahit ulo ko hindi papasok sa small. Ay, nako. Ayun, so bukas wala tayong kaintuhan sa umaga dahil kasi nga aalis kami. Pero pag vlog kami guys, kakain na lang kami siguro sa labas. Oo, kasi sinabi ko naman doon sa mga pamangking ko, kako, pagkagaling natin kako doon, kakain na lang tayo kung saan. Sila na bahala mamili kung saan. Oo, sa gusto nyo ng buffet o kung saan kako. Kasi alam naman nila yung mga lugar doon. Oo, wala akong alam doon, wala kaming alam. Dito nga, wala kaming alam eh. Ay kami naman, kahit Pero ano pwede. Kabisado na natin Oo, ang alam na namin at saka sa ilalim ng tulay kanina. Dumana kami doon sa ilalim ng tulay na dati, titingnan namin yun. Nandun kami sa ibabaw ng tulay. Jollibee, alam natin yun. Tsaka meron pa isa. Ano? Toll House. Hindi. McDonald's, Jollibee. Chowking. Chowking. Magkakatabi lang sila. Magkakatabi.
Pero kung ako magdadrive, doon na lang ako sa McDo dahil kasi okay ang parking doon. Ang Jollibee, oh my gosh guys, stressful. Walang parking doon sa Jollibee. Ay. Hindi kasi ang lupa nga dito maliit eh, kaya talagang yun ang problema. Pero doon, pag nagtayo ng mga establishment, Kasama talaga yung kinukonsider parking. nila ang parking. Oo, Is diba? kinukonsider nila kanya, talagang may parking talaga. Kung ito guys, yung mga taga-Pilipinas na ating mga kabigan dyan na nanonood sa atin ngayon, doon sa Amerika, kung hindi pa kayo napadpad doon, for example, itong tindahan, ito kalaki ang tindahan. Yung parking yan guys, kung ilang ganito kalaki, nakapalibot dyan. Kumbaga yung parking is bigger Enough. than the store itself. Enough. The space is, bigger. Kumbaga hindi ka pwede magtayo ng establishment na wala kang enough parking. Yeah. Kung ang tindahan mo allowed ng, for example, 300 people at one time, 300 katao pwede pumasok, kailangan may 300 ka rin na parking. Hindi ka pwedeng for example, Jollibee. Ang Jollibee doon, kagaya doon ng Jollibee doon, may parking. Dahil kasi hindi sila pwede mag-open na wala kang parking. Hindi pwede. Kumbaga, may mga, kung sa mga busy na syudad, kung minsan mahirap din ang parking. Kasi limited din ang space. Pero hindi kagaya dito. Walang katulad ang Maliit nga Pilipinas. kasi ang lupa dito. Walang katulad. At saka dito, dumadami ang tao. Of course, dumadami ang sasakyan. Yes. Pero hindi pwedeng magdagdag ng daan dahil kasi wala Sagad na. Hindi na pwedeng mag-expand. Doon, let's say daan or freeway. May mga future plan diyan. Let's say in 2040 magkakaroon tayo ng expansion, May space magdadagdag tayo ng lane. May space doon, may space. available na space. Naka-reserve yun. Parang NLEX, for example. O kung ilang lane yung NLEX. Mm-mm. O sabihin nila, in 10 years, kailangan na natin magdagdag. For sure, mas marami pang sasakyan. Meron ng space yun na hindi na, kumbaga, na yun. Meron ng, allotted na space. Oo. Kaya lang dito tayo guys sa Pilipinas, so we have to adapt Yes. and adjust. Yes. Hindi tayo pwedeng magreklamo. Dahil kasi we have to remind ourselves kasi kung minsan siyempre tao lang ay ano ba yan? Ang bagal-bagal ng proseso. O ano ba yan? Ganito, ganyan. Then we have to remind ourselves, ay nga pala, nasa Pilipinas tayo. Hindi tayo pwedeng magreklamo. We chose to be here. Yes. We have to adjust. We have to Yes. adapt sa changes. Yes. Na You have to meron. do what the Romans do. Kasi we chose to be here, di ba? Wala namang And we perfectong are lugar. very, very happy to be here. Wow, thank you Lord. Thank you Lord. Amen. So, babalik na naman tayo guys in a few days sa babalik na naman tayo sa Tarlac. Yeah. Oo nga pala, dahil kasi sa Monday, tomorrow is Sunday, by Monday, umpisahan nila ngayon yun. Ngayon, ang sabi, 3 days lang. Yun nga lang ang binayaran din namin labor, 3 days. Kaya after nung 3 days, maybe let's say Thursday, We'll pwedeng see. bumalik kami ng Saturday or Sunday. Yun. Or kung anong kung anong available sila doon guys. Yung availability nila. Pero sabi naman nila, Anytime. Ayun. Sabi namin, huwag na kayo magluto-luto ha, para hindi na kayo mag-busy. Oo. Pero hindi rin, magano rin yun, magluluto rin yun. Kaya kailangan din magpadala rin tayo ng pandagdag sa Tulad nun, di ba, nagbigay tayo pambiling gulay o kung pambiling rekado, di ba? Tapos nagbigay tayo ng nagparkila ng karaoke. Para masaya. Ayun, may karaoke, di ba? Natuwa namin mga bata, mga Mga kabataan, bata, kasi oo. kanta sila ng kanta. Tsaka kami, nandito na, nakabalik na kami. Nandun pa yung karaoke. Gabi, nagkakantahan pa sila ron. Nagkakantahan pa sila. Nung nagkausap kayo ni Jared Ramon. Oh, that's good. Oh, di ba? Kasiyahan pa yung nabigay na yun. That's good. Oh. That's good. Kasi ang rent daw ng karaoke, 500 Oh, isang araw. so, Sosoli mo pa yung kinabukasan. Kinabukasan, Oo. oo. Kaya magdamag kang magtitilaok doon. Pwede. kasi yung mga pati neighbors nila nandun din. Kaya sila lang din Yeah. nagkakaanuhan sila doon. Nakakatuwa. Tuwan-tuwa. Kakantahan Yung sila. mga kantahan ng kantahan yung mga bata. Yung mga dalaginding. Yun, mga ganon.
Pinakakanta nga ako. Ayoko nga. Sabi ko, kako, wag ako, bawal. Bakit? Kako, nakakontrata ako. parang, parang singer. Pero meron akong clips guys, nung kumanta rin si Jerry, at saka mga kabataan, ilalagay ko. Pag may time ako, ilagay ko dyan para Ay, nung pinakakanta nga ako, Kuya, kanta ka. Hindi naman ako singer eh. Dancer ako. Pero pag anong pinasayaw ako, Kuya, sayaw ka. Hindi ako dancer. Singer ako. Para makaiwas lang. Sige Ayun. guys. So, paano? Di bukas ulit, panibagong araw. Tomorrow's another day. So, ang kaintuhan natin ito, mga hapon na rin. Pagbalik namin. Pero busog tayo nun, ano? It's okay. We can do, Tingnan natin kung paano. Mag-live tayo. Ako pag YouTube naman guys namin, ay ayaw namin ng stress. Gusto namin yung ini-enjoy namin ang gagawin. Hindi yung na-overwhelm na kami sa editing, na-overwhelm na kami na kailangan namin mag-vlog, you know. Especially na kayo mismo sinasabi nyo na na-inspire namin kayo. Same thing with you guys. Na-inspire din kami sa inyo. Kaya gusto rin namin yung makagawa kami ng vlog, makapag-vlog kami para na sa ganun. Meron kayong napapanood dahil syempre merong nagtatanong sa akin, wala ba kayong vlog? Wala bang kaintuhan, kuya? Today, wala bang kaintuhan today? Gano'n, nagtatanong sa akin. Kanina may mga nagme-message, wala pa bang kaintuhan? Wala dahil kasi umalis kami na hindi pa ako nakapag-edit. Kasi sila na-addict na rin sa atin. Sabi nga, na-addict na yung mama ko sa inyo. Yung mama daw niya, na-addict na. Naghahanap daw ng good morning world. Nakaka-addict ba kami, friends? Pero hindi, maraming salamat. Pero para lang ito sa may gusto, makinig. Pero yan ba yung ayaw niyong panoorin? Di wag niyo ko yung tumingin, pero iyon nyo. Pakinggan nyo. Ngayon, gawin yung radyo, kagaya ni Amy Tyson, pag nagdadrive siya. Ngayon, kung ayaw nyo namang marinig, i-mute nyo. Pero naka-on siya, hayaan nyo lang. Huwag nyo papatayin. At saka please subscribe. Yung mga iba guys, dyan, and like. yung iba dyan, hindi marunong mag-subscribe. Paturo na lang kayo, paturo guys. na lang kayo sa mga anak nyo, sa mga junakis nyo, mga apo nyo, yung mga gano'n. Para lang ma-subscribe kami dahil lang sa gano'n, para lumaki tayo. Dahil kasi kayo lang. Free lang naman yun, guys. Wala namang bayad ni 5. Kayo lang makakagawa ng paraan para lumaki kami. Para lagi tayo sama-sama, hindi tayo mag-iwalay. Maraming salamat sa mga taga-Tarlac, guys, sa mga taga-Victoria. Ang daming nag-subscribe, nakikita ko. Salamat. Maraming salamat. Si Anisha daw, ate, namigay ako dun sa sementeryo kahapon. Sabi niya, ate, namigay ako ng sticker kahapon sa sementeryo. Oh my God. Nakakatuwa. Kami, masisiyahan kami. Yung nakakasama namin kayong ganito, kahit nasa kaintuhan lang. Maligaya kami, nasisiyahan kami. Yun. At saka talagang maraming salamat sa inyo sa patnubay, sa suporta nyo. Dahil talaga sa totoo lang, kung wala kayo, wala kami. Sa totoo lang, honest to goodness, talagang yan. Pero alam ng Diyos. mag-ano pa rin kami dahil kasi, yun para na itong memories na naming dalawa, di ba? Memories Balang araw, hindi na kami marunong mag-on ng bagong camera kasi yung camera namin luma na. Tapos, doon na lang kami sa TV, manunod na lang kami ng amin kasi hindi na kami marunong mag-vlog. Manood na lang kami mga lumang vlog, di ba? Pag sila, sabihin siya, langga, i-on mo yung TV sa YouTube. Gusto kong mapanood yung nagtototoy bibo ako. Di ba? Diba, manunod ka. Parang si Pidring, si Mang Pidring. Nakaganon siya, Makita mo yung screen. Tinawag yung asawa. Ano ang pangalan? Let's say, Lusing. Ano ba na itong pinanonood ko to? Bakit itong manok ay paikot lang ng ikot? Ay naku, Pidring, hindi TV yan. Ano yan? Microwave yan. Yung pala sa screen siya ng microwave nakatingin. Yung chicken na iniinit nila ito. Bakit? Lusing. Bakit itong pinanonood ko to? Bakit ba ganito? Bakit ano yun? Sabing ganon.
Bakit itong chicken na to? Ikot lang ng ikot. Ay, naku, Pidrin. Hindi TV yan. Eh, ano yan? Microwave yan. Ay, nako, baka maging ganyan ka. Ha? Baka, ang feeling ko balang araw maging ganyan siya. Tapos pag sinabi mong microwave, parang makikipag-argue na hindi microwave. Hindi, binili ko yan. Binili natin TV yan eh. O sige, magbabay na tayo. Basta yun, unang-una sa Panginoon Diyos, friends, guys, mga subscribers, viewers, listeners, silent viewers, lahat kayo dyan. Talagang pasalamat kami. Unang-una lang sa Panginoon Diyos. Tapos talagang thank you so much sa inyong suporta. God bless you, may mga karamdaman. Oo, sa inyong patnubay. Ganon. At laging pinapanalangin ko sana lahat ng mga yung mga may karamdaman, sana mapagaling ni Jesus. Amen. Ang kanyang mapagpagaling na kamay. Amen. Hipuin sana kayong lahat. Para na sa ganon, pare-pareho tayong maging masaya habang ginagawa natin itong ganitong kaintuhan. O yung pagkayo nag-vlog kami, masamahan nyo kami. Dahil kayo lang ang inaasahan namin na na makakapagpalaki sa amin para dumami tayo. Kasi once na dumadami tayo, mas sasaya tayo. Tandaan niyo yun. Kaya ang pasalamat namin sa inyo talagang sagad hanggang buto. Sagad hanggang buto. Thank you so much. Guys. Kaya sa ngayon, wala na kaming masasabi kundi we love you all. Bye-bye. Ang arte mo talaga lang Oh my gosh, ako na naman. Ang arte mo Gusto lang. totoo lang, mas maarte ka kaya sa akin. Hindi nga. Hindi nga ga.